Nakarating na ang mga bida sa Wisteria Town. Naghagis si May ng isang bola at gumamit si Munchlax ng focus punch upang paputukin ito na naglabas ng maliliit na piraso ng papel na may iba't ibang kulay. Nagpasya si May na gamitin si Munchlax kahit pa ito ang unang pagkakataon nito sa contest. Pinaalalahanan siya ni Brock na huwag ulitin ang parehong pagkakamali na ginawa niya noong nakaraan, kaya nangako siyang hindi na ito uulitin. Gustong sumali ni Evie sa contest, subalit sinabi ni May na kailangan muna nitong mag-ensayo. Nagpasya siyang gamitin si Squirtle sa unang round ng contest, pagkatapos ay si Munchlax. Bigla nilang narinig ang isang grupo ng mga babae na humahanga sa kakyutan ng bonsly ni Brock. Labis na natuwa si Brock, ngunit tumakbo palayo ang mga babae nang dumating si Harley. Lumingon si Harley kay May at nangakong tatalunin niya ito. Sinabi ni May kay Harley na mayroon na siyang 2 ribbon, ngunit nagulat siya nang makita ang 3 ribbon sa ribbon case ni Harley. Pareho silang nagtalo na sila ang mananalo. Umalis si Harley upang maghanda. Galit si May, ngunit pinilit niyang kumalma dahil gusto niyang mapanalunan ng ribbon. Dumaan si Harley at inalok siya ng Team Rocket na nakadamit bilang mga mangangalakal ng mga Pokeblock. Lumapit ang Team Rocket upang bigyan siya ng impormasyon, kaya nakilala sila ni Harley bilang ang mga madalas paliparin ng grupo ni May palayo. Inalok siya ng impormasyon ng Team Rocket tungkol kay May, ngunit gusto ng mga ito na tulungan niya sila sa kanilang plano na makuha si Pikachu. Pinagtawanan ni Harley ang kasunduang ito dahil mga loser ang Team Rocket at naniniwala siya na kapag tinulungan niya ang mga ito ay magiging loser na rin siya, kaya tumanggi siya. Nagalit ang Team Rocket at nangakong maghihiganti kay Harley. Ipinaliwanag ng announcer ang mga panuntunan habang sina Ash, Brock, Max, Eevee at Pikachu ay nasasabik ng mapanood ang pagtatanghal. Nauna si May. Pinalabas ni May si Squirtle, nagsimula ito gamit ang rapid spin na sinundan ng bubble na pumuno sa gusali ng magagandang bula. Iniisip ni Harley na mas maganda pa ang magagawa niya roon. Gumamit si Squirtle ng ice beam na nagpaputok sa mga bula at lumikha ng isang ice sculpture. Matapos ang iba pang mga pagtatanghal, si Harley na ang sumunod. Pinalabas niya si Ariados. Nagsimula si Ariados sa spiderweb. Umakyat si Ariados sa sapot papunta sa tuktok. Nahulog si Ariados, ngunit hindi tumama sa lupa, kundi lumambitin lamang ito. Bumilib ang mga manonood, ngunit umikot si Ariados at binalot ang sarili nito ng sapot na nakatakot sa mga manonood, sa announcer, at sa mga hurado. Akmang tatapusin na ni Harley ang pagtatanghal, ngunit biglang nahulog si Wobbuffet sa stage. Tumayo si Wobbuffet at tumakbo sa takot nang makita si Ariados. Umalis sina Pikachu at Ash para sundan si Wobbuffet. Ipinakita sa screen ang 8 kalahok na nakapasok kung saan kabilang sina May at Harley. Sinabihan ni Harley si May na tatalunin niya ito, ngunit ngumiti lang si May dahil naisip nito kung gaano kasaya ang talunin si Harley, at umalis na si May upang maghanda. Nagsimula na ang mga labanan sa contest. Pinalabas ng isang coordinator si Politoed at kay May naman ay ang kanyang Munchlax. Nag-charge ng solar beam si Munchlax, kaya umatake si Politoed gamit ang water gun. Gayunpaman, nakatira agad si Munchlax kaya napigilan ang atake ni Politoed at natamaan ito na tumalo rito. Samantala, kinuha ng Team Rocket ang mga Pokemon ng iba pang coordinator gamit ang mga humahabang braso. Dumating si Wobbuffet at napansin nilang wala itong pinsala at malusog kahit na nahulog ito sa balon. Gayunpaman, dumating sina Ash at Pikachu. Nagpaliwanag ang Team Rocket na gusto lang nilang tulungan si May na talunin si Harley, ngunit hindi nila naipaliwanag kung para saan ang mga Pokemon na kinuha nila, kaya pinalipad pa rin sila ni Pikachu. Ang huling laban ay sa pagitan ni Harley at May. Inilabas ni May si Munchlax at kay Harley naman ay ang kanyang Octillery. Nagsimula si Munchlax gamit ang Focus Punch, ngunit tumalon si Octillery at gumamit ng Constrict. Binalot ni Octillery sa mukha si Munchlax na naging dahilan upang hindi ito makakita. Gumamit si Octillery ng Octazooka na nagpatumba kay Munchlax at nagpabawas sa mga puntos ni May. Gumamit si Munchlax ng Solar Beam, ngunit napigilan ito ng Sludge Bomb. Tinukso ni Harley si May na umuwi na, subalit sinabi ni May sa kanya na hindi pa natatapos ang laban. Gumamit si Munchlax ng metronome, iwinagayway ang mga daliri nito, ngunit walang nangyari. Ngunit biglang tinamaan ng kidlat si Octillery, naging thunder pala ang metronome. Nayamot si Harley, ngunit pinakalma nito ang kanyang sarili at inutusan si Octillery na gumamit ng rest. Ipinapanumbalik ni Octillery ang lakas nito, kaya tinakal ito ni Munchlax. Inatake ito ni Munchlax ng Focus Punch at muling tinakal. Gayunpaman, nagising na si Octillery at gumamit ng Octazooka. Napatumba at natalo si Munchlax, kaya si Harley ang nanalo. Natanggap ni Harley ang ribbon. Kinalaunan, binigyan ni May si Munchlax ng maraming pagkain dahil ibinigay nito ang lahat ng kanyang makakaya sa contest.
Lumapit si Lillian at binigyan si May ng poster ng Pokemon contest ng Chrysanthemum Island, kung saan maaari siyang sumali. Sinabi ni May na pupunta siya roon. Bilang karagdagan, binigyan din siya ni Lillian ng isang sulat at isang rosas. Naisip ng mga bida na malamang ay galing ito kay Drew, na inaasahan ang pagdalo ni May sa Chrysanthemum Pokemon contest. Nagtungo ang mga bida sa Chrysanthemum Island. Hindi direkta sila sa Chamomile Island, kung saan sila aalis papuntang Chrysanthemum Island. Nakakita ang mga bida ng maraming Pokemon, kaya nagpasya silang ilabas din ang kani-kanilang mga Pokemon. Nakita ni Donphan ang isang bola ng sinulid na gumulong papunta sa kanya pati na rin ang 3 batang Rhyhorn. Lumapit si Donphan upang makipaglaro sa kanila, ngunit tumakbo palayo ang mga Rhyhorn. 3 mas matanda at mas malalakas na Rhyhorn ang lumitaw, kaya tumakbo palayo si Donphan. Nang makita si Donphan na hinahabol ng mga Rhyhorn, tumakbo rin palayo ang mga bida at ang kanilang mga Pokemon. Biglang dumating si Nurse Joy at pinalabas si Meganium. Nag-growl si Meganium na nagpakalma sa mga Rhyhorn. Nagpasalamat ang mga bida kay Nurse Joy at Meganium, bagaman diniskartehan ni Brock si Joy kaya hinila ito palayo ni Max. Nagtanong si Joy kung ayos lang ba ang mga Pokemon, at kinumpirma naman ito ni Ash. Hindi nakita ni Ash si Grovyle, ngunit nang lumingon siya ay nakita niya ito na kinakalaban ng isang Tropius. Sinabi ni Joy na inaatake ng Tropius ang sinumang lumalapit sa puno nito, kabilang na si Grovyle. Gumamit si Grovyle ng Quick Attack, ngunit gumamit si Tropius ng Steel Wing, na nagpatalsik kay Grovyle. Sunod ay gumamit si Tropius ng Gust, na nagpahiga kay Grovyle sa lupa. Pinuntahan ni Ash si Grovyle, na inatake ni Tropius ng Razor Leaf. Gumamit si Meganium ng Razor Leaf kay Tropius, upang atakihin ito. Kinausap at pinakiusapan ni Meganium si Tropius, na kalaunan ay kumalma. Gayunpaman, malubhang nasugatan si Grovyle, kaya nagtungo ang lahat sa Pokemon Center. Nakita sila ng Team Rocket at sinabi ni Meowth kina Jessie at James na makapagbibigay ang Tropius ng sariwang hangin para sa boss tuwing mainit ang panahon, makakain ito ang mga prutas na dala ng Tropius, at baka i-promote pa silang lahat kung mahuhuli nila ito. Magiging mahirap itong hulihin, kaya sinabihan ni na Jessie at James si Meowth na baka pwedeng kausapin na lang niya ito. Gumamit si Meowth ng loudspeaker at sinabing ibibigay niya ang lahat ng naisin ni Tropius. Sinabi ni Meowth kina Jessie at James na sasama sa kanila si Tropius kung sasama rin ang Meganium ni Nurse Joy. Sinabi niya na nagmamahalan sina Meganium at Tropius, kaya nakumbinsi sina Jessie at James na hulihin din si Meganium. Sa loob ng Pokemon Center, pinagaling ni Meganium si Grovyle. Nang magising si Grovyle, nakita nito si Meganium at namula ito. Nagulat sila sa naging reaksyon ni Grovyle. Sinabi ni Brock na na-in-love si Grovyle, kaya nahiya si Grovyle at nagkunwaring nasasaktan pa rin. Sinabi ni Brock na napahiya si Grovyle nang matalo ito kay Tropius kaya hindi nito maamin kay Meganium ang kanyang nararamdaman. Lumabas ang mga bida upang makapagpahinga si Grovyle, ngunit pag-alis nila ay tumayo si Grovyle. Sakay ang Team Rocket ng isang makina at sinira ang isang bahagi ng gusali upang makuha si Meganium. Binigkas ng Team Rocket ang kanilang moto, bagaman pinalitan ni Mime Jr. si Meowth, kaya nagalit si Meowth. Gayunpaman, umalis na ang Team Rocket, kaya sinundan sila ng mga bida. Samantala, muli na namang kakalabanin ni Grovyle si Tropius. Nagsimula si Tropius gamit ang Gust at sinundan ng Steel Wing para atakihin si Grovyle. Sunod, pinatumba ni Tropius si Grovyle gamit ang Razor Leaf at patuloy na ginawa ito. Napansin ni Grovyle ang bulaklak sa kanyang bibig na nagpaalala sa kanya kay Meganium, kaya gumamit ito ng Quick Attack upang makaakyat sa puno. Naghanap si Tropius at inatake ito ni Grovyle ng Bullet Seed sa likod. Tinalo ni Grovyle si Tropius gamit ang Razor Leaf. Dumating ang Team Rocket kasama si Meganium at nakitang bagsak na si Tropius habang nakatayo pa si Grovyle. Tumakbo palapit si Meganium at masayang sinalubong ito ni Grovyle, ngunit nilagpasan lamang ni Meganium si Grovyle upang puntahan si Tropius. Pinagaling ni Meganium si Tropius na agad namang nakatayo. Nakita ni Grovyle na nagmamahalan ng dalawa at napaluhod sa labis na kalungkutan. Lumabas na ang Meganium ni Nurse Joy ay in love pala talaga sa Tropius at nagamit lamang nito si Grovyle. Dumating ang mga bida, nakitang nakaluhod si Grovyle, at sinisi ang Team Rocket sa nangyari dito. Ipinaliwanag ng Team Rocket ang nangyari, kaya nalaman ni Ash na nanalo si Grovyle laban kay Tropius, ngunit nagtataka pa rin siya kung bakit malungkot si Grovyle. Sinabi ni Brock na nanalo si Grovyle sa laban, ngunit natalo naman sa pag-ibig, pero hindi ito maintindihan ng inosenteng si Ash. Gayunpaman, ninakaw ng Team Rocket sina Meganium at Tropius. Nagalit si Grovyle nang makitang kinuha si Meganium at nagpa siyang pilitin ang sarili na mag-evolve bilang Sceptile. Sumugod ang Forest Pokemon, kaya pinalabas ni Jessie si Seviper at kay James naman ay ang kanyang Cacnea.
Pinindot ni Meowth ang isang buton na nagpatalsik kina Cacnea at Viper patungo kay Sceptile. Gumamit si Sceptile ng Bullet Seed, ngunit sa hindi malamang dahilan, iilang buto lamang ang napakawalan nito. Sumugod si Sceptile gamit ang Leaf Blade, ngunit pumalpak ang atake dahil saglit lang naumilaw ang mga dahon sa braso nito. Gumamit si Viper ng Poison Tail at si Cacnea naman ng Needle Arm upang atakihin si Sceptile. Akmang tatapakan ng makina si Sceptile, ngunit gumamit si Pikachu ng Thunderbolt na sumira sa isang binti ng makina. Nakalaya ng walang pinsala sina Meganium at Tropius. Pinindot ni Meowth ang isang buton para tawagin ang balon upang makatakas sila. Gayunpaman, gumamit sina Tropius at Meganium ng Gust at Razor Leaf na nagpatalsik sa kanila palayo. Muling nagkasama sina Tropius at Meganium. Sinabi ni Joy sa mga bida na maninirahan na si Tropius sa center kasama ni Meganium, kaya sinabi ni Brock kay Joy na magsama na rin sila, bagaman hinila na naman siya palayo ni Max. Nag-aalala si Ash sa kung ano ang maaaring mangyari kay Sceptile dahil hindi ito makaatake. Sinabi ni Joy na magiging maayos naman ang pisikal na pangangatawan ni Sceptile, ngunit hindi ganoon kadaling maghihilom ang sawi nitong puso, subalit sa paglipas ng panahon ay gagaling din ito. Sumang-ayon si Ash kay Nurse Joy. Pagkatapos nun ay umalis na ang mga bida sa isla para magtungo sa susunod na contest ni May.